Isa na namang video para sa ating 3rd anniversary. Kaugnay naman ito sa ilan sa mga sensational cases na hinawakan ng PAO sa ilalim ng pamumuno ng ating punong manananggol pambayan, Dr. Presida V. Rueda Acosta, DSD. Tunghayan po natin ito. Sa milyong kaso na hinawakan ng Public Attorney's Office buhat pa ng taong 2001 o ang taon ng appointment ng ating hepe, PAO Chief Presida Acosta bilang Chief Public Attorney ng ating bansa, ay hindi maikakaila na sadyang may mga kasong namumukod-tangi dahil sa naging epekto nito sa ating bayan. Nagbukas ng kamalayan sa maraming Pilipino, nagbunsod ng pagbabago sa ating mga batas, nagbunga ng paglago ng hustisya at katarungan ng ating bansa. Ito ang PAO sensational cases na personal na hinarap, tinutukan at hinawakan ng ating punong manananggol pambayan, Dr. Presida V. Rueda Acosta, DSD, katuwang ang buong puwersa ng Public Attorney's Office. Taong 2001 ay ang dismissal ng rebellion charges at release on recognizance ng 149 ERAP supporters. Taong 2002 naman, ang ating PAO Chief Presida Acosta at 8 pang PAO lawyers ay nagsilbing counsel de officio ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa taong 2002 pa rin ay nagkaloob din ng free legal assistance ang PAO sa mga Filipino deportees mula sa Sandakan, Sabah, Malaysia. Kabilang sa mga natulungan ang nooy 13 gulang na si alias Angelica, rape victim ng isang Malaysian police. Taong 2003 ay ang case dismissal ng 199 Moro Islamic Liberation Front o MILF suspects sa Davao International Airport and Sasa Wharf bombings. Sa nasabi ring taon ay ang pagpapalaya ng 32 political prisoners kaugnay ng peace talks ng gobyerno at ng CPP-NDF. Kasama sa mga unang napalaya si Zenaida Lesis na may inaalagaang anak na may sakit sa puso. Taong 2004 naman ay ang dismissal ng criminal charge ni SPO1 Ronaldo Palmares Jr. At sa taon ding ito sa Lara Likayan case, nagsilbing instrumento ang ating hepe, PAO Chief Presida Acosta na maisalba mula sa death row hindi lamang ang buhay ni Lara at Likayan, kundi maging ang mahigit 1,000 death convicts. Ito ang nagbunsod ng pag-abolish ng death penalty sa Pilipinas. Sa kapareho ding taon, taong 2004, ay ang pagsuko at pagpapalaya naman kay Amrodin Makasilang, isang kidnapping suspect ayon sa National Kidnapping Task Force o NACTAF, na dismiss ang kaso sa RTC Parañaque sa tulong pa rin ng PAO. Taong 2005 naman, dahil sa motion ng PAO, ang Sandigan Bayan ay nag-issue ng warrant of arrest, hold departure order laban kay Captain Felipe Valerio na isa sa akusado sa Aquino Galman double murder case. Taong 2007 ay ang pagkaabsuelto sa criminal charge ni Miss Elena de la Paz na napagbintangang pumatay sa Philippine film icon na si Miss Nida Blanca. Samantala sa taong 2008, hinawakan naman ng Public Attorney's Office ang kaso ng mga biktima at kanilang pamilya kaugnay ng MV Princess of the Stars maritime tragedy. Sa taong 2009 naman, nagbigay ang PAO ng provisional at temporary legal assistance kay Ted Filon at kanyang driver kaugnay sa Trinidad Trina etong suicide case. Sa taong 2009 pa rin, tinulungan ng PAO ang mga PNP personnel na sangkot sa EDSA NIA shootout pursuant to Department Order No. 106 Series of 2009. Taong 2011, personal na inasistihan at natanggap ni PAO Chief Presida Acosta ang release order mula sa CCP-NDF na mapalaya ang 4 na Bureau of Jail Management and Penology o BJMP officials. Pagdating ng taong 2012, dahil sa kaso ni Bonita Baran, isang kasambahay na minamaltrato ng kanyang amo at sa maalab na pagtatanggol sa kanya ng ating hepe at ng PAO, ay isinilang ang kasambahay law na nagsisilbing proteksyon sa mga karapatan ng ating mga kasambahay. Taong 2013 naman, ipinaglaban din ni PAO Chief Presida Acosta ang karapatan ni Aling Dominga Cadelina na dating kasambahay ni Janet Napoles matapos itong kasuhan ng qualified theft. Sa kaparehong taon, sa tulong din ng PAO, ay naibasura ang kaso laban sa poet activist na si Erickson Acosta kaugnay ng illegal possession of explosives.
Taong 2014, inasistihan ng PAO ang 3 menor de edad na rape victims mula sa Pangasinan na ginahasad di umano ng kanilang pinsan. Nagbigay din ng libreng serbisyong legal ang PAO sa 2 babaeng Bible missionaries na di umano ay ginahasa naman ng 2 pulis. Taong 2015, inilaban ng PAO na mabigyan ng Good Moral Certification si Crizel Malyari matapos di umano ayon sa paaralan ay binastos sila sa salutatory speech nito. Sa kaparehong taon din, inilaban ng PAO ang karapatan ng isang senior citizen na si Ginang Salvacion Cortabista na naging biktima ng tanimbala sa NAIA. Taong 2016 naman, nagsampa ng kasong kriminal at administratibo ang PAO para kay Robert Delariarte matapos barilin ng mga PNP-HPG personnel ang kanyang kapatid na si John Delariarte. Tinulungan din ng PAO ang 3,063 na OFWs mula sa Kingdom of Saudi Arabia na magsampa ng kaso laban sa kanilang mga amo. Hinawakan din ng Public Attorney's Office sa pangunguna ng ating hepe, PAO Chief Persida Acosta, ang kaso ng mga nadakip na magsasaka matapos mag-rally sa National Highway ng Kidapawan City upang manghingi ng bigas. At doon naganap ang 2016 Kidapawan City Deadly Dispersal. At sa kasalukuyan ay namumuhay na silang malaya at payapa. Taong 2017 sa tulong ng PAO, na-dismiss ang kasong may kinalaman sa droga at nakalaya si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Yan Yeshu. Sa kaparehong taon, tinulungan ng PAO ang pamilya ng mga napaslang na sina Kian Lloyd de los Santos, Carl Angelo Arnaiz, Reynaldo de Guzman at Michael Angelo Remesio kaugnay ng operasyon laban sa droga ng kapulisan. At ng taong 2022 ay nahatulan ang mga sangkot sa pagkamatay na Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo de Guzman guilty as charged. Taong 2018 naman, dahil sa request ng mga kaanak na ma-re-autopsy si Richard Santillan, ay agad nagsagawa ng panibagong autopsy ang PAO Forensic Team kaugnay ng pagkamatay nito sa kamay ng mga pulis. Taong 2019, sa pamamagitan ng PAO ay napawalang sala sa kasong murder kaugnay ng Maguindanao Massacre ang 6 na miyembro ng kapulisan. At sa kasalukuyan, taong 2024, isa na namang kaso ang umukit sa kasaysayan ng PAO, ang pagtatapos ng deportation citizenship case ng Filipino-American na si Mr. Walter Manuel Fernandez Prescott na nasa pangangalaga ng PAO ng halos 7 taon at malaya na ngayon at kapiling ang kanyang mahal sa buhay. Tiniklara ng Korte Suprema na si Ginoong Walter Manuel Fernandez Prescott ay isang natural-born Filipino dahil ang kanyang ina ay isang Pilipino. Ilan lamang ito sa mga kasong hinawakan ng Public Attorney's Office sa pangunguna ng ating hepe, PAO Chief Persida Acosta. At ang mga kasong ito ay nagpapatunay na abot kamay natin ang hustisya at katarungan. Tayo lamang ay manalig na may isang bagong bukang liwayway na sisilang sa ating buhay. Kaya mga kababayan, lalo na sa maralitang Pilipino, kung may problemang legal, asahan ninyo na may Public Attorney's Office na malalapitan, libre at walang bayad.